Kinikilala po ng ilang eksperto sa geopolitics na ang bansang India ang key player sa nagaganap na kaguluhan sa West Asia. Tanong ng karamihan, ano ang posibleng papel at maaaring maging tungkulin ng gobyerno ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa alitang nagaganap sa pwersa ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran? February 28, 2026, nagulat po ang buong mundo sa pag-atake ng Washington at Tel Aviv sa Iran. Tinamaan ang mga gusali ng Presidential, Judiciary, Ministry of Defense and Intelligence Headquarters ng Atomic Energy Organization at bahay ni Supreme Leader Ali Khamenei. Namatay si Khamenei, subalit hindi huminto ang US at Israel. Halos pulbusin din nila ang mga missile at nuclear facilities ng Iran. Hindi na nakaligtas ang air defenses sites ng Tehran sa aerial assault ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Obserbasyon po ng ilang nagsusuri, posible kaya na may kinalaman umano ang pagbisita ni Modi kay Netanyahu kaya naiwang mag-isa ang Tehran sa gera. Matatanda ang bago ang Operation Rising Lion ng US at Israel ay nagpunta si Modi sa Israel noong February 25 and 26 ng taong kasalukuyan. Sa kanyang two-day visit, nakipagpulong siya kay Netanyahu para paunlarin at patatagin ang relasyon ng India at Israel. Tinalakay din nila ang pagpapalakas ng depensa ng dalawang bansa. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focused on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Kasabay nito, naglunsad ng offensive operation ng Afghanistan sa Pakistan na sinundan ng retaliatory airstrike ng Islamabad sa Kabul. Sa paningin ng iba, tila walang kinalaman ng military operations ng Afghanistan at Pakistan sa pagpupulong ni Modi at Netanyahu. Subalit lumilitaw po ang ilang alegasyon na ginamit umano ng India ang relasyon nito sa Afghanistan upang walang malapit na bansa ang sumaklolo sa Iran. Dahil abala ang Pakistan sa opensiba nito sa Afghanistan, hindi nito direktang matutulungan ang Iran. Sabi naman ng ilang war experts, marahil ay natuto na si Netanyahu sa mga nakaraang pangyayari. Taong 2024, nang sumiklab ang isang gulo sa pagitan ng Tel Aviv at ng Tehran. Mariing kinundena ng Pakistan ang pag-atake ng Israel at hayagang sinuportahan ang soberanya ng Iran sa harap ng United Nations Security Council. Samantala, 3 linggo na ang digmaan sa West Asia, subalit wala pa rin pong linaw kung kailan ba ito matatapos. Nagpahayag na ang China na handa itong maging mediator para magwakas na ang gyera, pero hanggang ngayon, parehong tikom ang Washington, Tel Aviv at Tehran sa alok ng China. Dahil po dito, hindi na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kaya ang pamahalaan ni Modi ay naghahanap na ng ibang mapagkukunan ng ruta at langis upang hindi maibsan ang epekto ng oil shock sa kanyang bansa. Kabilang sa mga pinanggagalingan ngayon ng supply ng langis ng India ang mga bansang katulad ng Estados Unidos, Russia at ilang bahagi ng Africa. Layunin nitong matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya kahit may kaguluhan sa mga pangunahing ruta ng langis sa mundo. Sa kabila po nito, hindi maitatanggi na hanggat hindi matatapos ang giyera sa Iran ay damay-damay sa pagtaas ng presyo ng langis ang halos lahat ng bansa. Nasa ikatlinggo pa lamang tayo ng kaguluhan ay damang-dama na ng publiko ang epekto ng oil shock. Sa ating bansa, kinakalampag na ng mga drivers and operators ng mga pampublikong transportasyon ng gobyerno na itaas na ang pasahe. Sa susunod na buwan, mararamdaman na ng mga magulang ang pagtaas ng bill ng kuryente. May ilang tao ngayon na nagtutulak sa India bilang peace architects sa Iran conflict. Nanawagan si Finland President Alexander Stubb sa India na maging peace broker. Kailangan na anya ng tigil putukan para kumalma na ang mga bagay-bagay. Sinabi rin ni Hussein Hassan Mirza, dating envoy ng United Arab Emirates sa India, na isang phone call lang ni Modi sa Israel at Iran ay hihinto na ang digmaan. Ito rin ang pahayag ni Colonel Douglas MacGregor. May magandaan niyang relasyon si Modi sa gobyerno ng Iran at ng Israel.
Wala rin anyang kinalaman ng India sa digmaan at ito lang ang tanging neutral state na patuloy na umuunlad sa kapangyarihan at impluensya. Kagaya na lamang ng tinatawag na India na Middle East-Europe Economic Corridor. Isang proyektong target pagdugtungin ng India, Middle East at Europa sa pamamagitan ng mga shipping routes, railway networks at mga pantalan. Ipinupunto tuloy ng maraming political analysts, lalong umuusbong at lumalago ang relasyon ng India sa Europa. Na siyang dahilan, kaya masasabing gaya ng pakikipag-ugnayan nito sa magkalabang Israel at Iran, India ang nararapat na maging mediator umano sa sigalot ng dalawa. Kaalyado man ni Russian President Vladimir Putin si Modi sa BRICS ay malalim din ang political, economic and defense ties ng India, kasama naman si Trump. Sa huli, sino man ang maging key player sa sigalot sa Middle East, sa katauhan man ito ni Prime Minister Modi o ng iba pang leader, isa lamang po ang panawagan ng lahat. Sana nga ay matapos na ang digmaan na nagpapahirap sa buong mundo.